Ikukwento ko lang din po sa inyo, guys. Ikukwento ko po sa inyo yung about my bus, my van, no, na land travel from Manila to CDO. Actually, guys, at that time kasi nag-van ako. I'm aware na ang van is masikip. I'm aware din na parang mahirap din talaga mag-land travel from ganun kalayong mga location from Manila to Mindanao or from Manila to Cagayan de Oro, which is Mindanao located, and na isla, magkalayo, di ba? No? So, gitna ng Visayas, yung ganun. So, kumbaga guys, yung ganito. Yung van ko kasi, kaya ako nag-van lang naman nun. Kasi may karga akong kargamento. may karga akong table, like dining table. And then may mga upuan na, 6 na pirasong upuan. And ayun, binili ko siya from Shopee. Yeah. And then dito ko na lang sa Manila pinadeliver, and then yun. Dahil uwi naman ako ng Mindanao, sinabay ko na. So, since yung van kasi, pwedeng i-pick up kayo sa location niyo, like kung saan talaga kayo, yung saan kayo, yung bahay talaga ninyo. Pwede kayong i-pick up, parang door to door, ganun. So, yung ginawa ko naman, so, pumayag ako, kasi door to door. Tapos, magkano yung pamasahe ng mga 4,000 plus of, I guess, 5,000. Nakalimutan ko na. But, kumbaga, nagdagdag ako ng 1,500 pesos for my kargamento. Mga kargamento ko, like kargamento pag negative, parang yung table and chairs ko, yung lemesa, nagdagdag ako ng 1,500 kasi mabigat din naman talaga kasi malaki. At doon yung kinarga sa taas ng van, sa roof ng van, doon yun nilagay. Kaya lang kasi guys, at that time, kaya ako nasabing traumatic yun. Kasi number 1 na traumatic. Unahin ko na to, kasi door to door, di ba? So parang, dapat Cagayan de Oro yung yung baba ako ng Cagayan de Oro, yun yung usapan. But binaba ako, wala pa atang Butuan, or napakalayo pa. Butuan to CDO is something like 6 hours pa yung biyahe, yung ganon. Ganon pa kalayo guys, actually. At pangalawa, binaba ako doon. Hindi lang naman ako. Actually, nagalit din yung kasamahan ko. Nakasama ko na doon ka binaba kasi sa probinsya kasi guys, probinsya na din kasi yun binabaan namin. Mga alas 10 guys, alas 9. Sobrang dilim na nun at halos wala ng tao. Doon kami binaba sa sobrang dilim. Hindi kasi city yun Parang natakot kami, parang sumakay pa kami. Buti na lang may nakita kami tricycle. Sumakay kami, pinagpahatid kami sa mismong bus station. Napakalayo pa ng bus station na yon. Yung bus station naman na yon, parang ang layo. Nagbayad pa kami ng 300 pesos for that tricycle lang. Di ba? Ganun siya kalayo. Mabuti na lang pumayag at hindi na dapat papayag yung tricycle na yun. Mabuti na napakisayuan namin. At nireklamo ko na naman guys, nagtry ako na mag-contact doon sa mismong Ayun, sabi nila, tatanggalin daw, ganun. We don't believe na tinanggal talaga yun. At hindi na rin naman ako kung tinanggal ba talaga, kung ano yung parusang ni binigay doon, hindi na rin. Kasi, nakaka-stress, nakakadagdag stress na. Hindi ko na binalikan pa. Bahala na siya kung ulitin na sana. Anyway. Yun ang nangyari. Yung pangalawa naman guys na traumatic siya kasi di ba masikip yung van? Marami kami sa van sa loob. And actually lahat talaga ng chair na upuan talaga. Na talaga walang chair or mga upuan na walang nakaupo. Lahat talaga. And may gumamit pa dun sa may bandang gilid. Siya ng DIY na upuan para lang makaupo yung tao na yun. Ganun kasikip. At may yung ibang tao, iba't iba yung sizes, di ba? May mga matataba, ganun. May mga iba mataba, yung katabi ko, yung mama na sobrang taba niya, ganun. And then, madami pang dala, may mga nakasisik sa paanan namin, may mga pa nila nagamit, yung ganun kasikip. At bawal din palang magdala ng manok, mga animals, no? Parang chinecheck na may mga checkpoint, ganun. So, ginawa ng driver, sa driver ata yung manok na yun, nilagay, kasi sa bandang likod ako, dun siniksik sa amin. So, parang nakaano ako ginano ko yung manok, parang ang baho ng manok, yung dumi ng manok, hindi parang nahulugan pa yung pantalon ko ng ang tawag sa Tagalog nun, yun yung ng manok, yung dumi ng manok, yung ganon, umiikot-ikot sa van yung amoy dahil sa dumi nga ng manok. Ayun, parang ganon siya, napakasikip, hindi mo maigalaw yung paa mo, parang pag hinto ka, lalabas ka na lang, parang gusto mong lumabas minsan pag uminto yung van, pero hindi kasi ang dami nakaharang. Yung iba na kasabi mo, doon kasi ako sa gilid, natutulog, nahiya rin akong gisingin, yung ganun. So, kumbaga to make it short, traumatic. Kung may plano kayo mag-van, especially pag hindi naman private at hindi sa inyo, wag na guys, wag na. No? At kung may plano talaga kayo, no, kasi susunduin ka sa inyo,
siguro request nyo sa front seat kayo. Mas okay na lang siguro yun. Pero pag van, lalo na pag may bandang likod kayo, big X ako doon. Pero pag bus, guys, kung gusto niyo talaga ng land travel at nag-enjoy kayo, for me, kasi yun talaga yun, nag-enjoy talaga ako sa land travel. Pero I think yun na yung last, at least na-experience ko sa buhay ko na mag-land travel at na-experience ko yung mga yun. Pero kung sakali man na gusto na talaga i-try like me, no, marami nga nagko-question, bakit gusto mo mag-ganyan? Hindi ka na lang mag-airplane, ba't hindi ka na magbarko? Kasi ako, kasi paulit-ulit na rin naman kasi ako mag-airplane, nagbarko, parang nag-isawa ako. Gusto ko din, nag-enjoy kasi talaga ako makakita ng iba't ibang lugar, makapunta, ganun. Kaya parang iniikot mo na din yung Pilipinas, kumbaga, yun yung feeling ko. Pero ang ginawa ko doon, natutulog lang naman ako, hindi ako nakatingin sa bintana kasi nahilo nga ako. Pero ayun, yun na sa akin, magbiyahe kayo ng ganun kalayo from Manila to Mindanao. Magbaon talaga kayo ng mga plastic, pang sukahan ninyo, yung mga Bonamin, yung pwedeng inumin pang pag sumakit yung tiyan ninyo, pag nasusuka kayo. Yun, big ano talaga yan, laking tulong nun guys, no? Kasi hindi naman sasabi kung mahilo ba kayo. I'm sure mahilo kayo. Ako guys, sanay na sanay ako sa biyahe. Hindi man sa ano, pero nahilo pa rin ako. Yung tiyan ko pa rin, no? Parang ano. Basta yun na yan, alam nyo na yun. Ayun, yung mga naging experience ko. So, hindi siya advisable. At isa pa, magastos din talagang mag-land travel. Actually, kung sa airplane, makakamura ka naman eh. May mga makabili ka ng ticket na wala pang 2,000 pesos. Lalo na pag malayo pa lang, kukuha ka na ng ticket mo. Diba? Ang maganda lang naman din kasi talaga sa van o sa bus kasi hindi nagbabago yung presyo kahit na malayo ka pa. Kaya ako nga nun, at that hour or at that oras talaga na yun, at that day, doon ako bumili ng ticket. Same lang naman. Walang hindi, 'di ba sa aeroplano mas mahal kung mas malapit, 'di ba? O mas malapit yung date. 'Di ba? Mas makakatipid ka kung malayo pa lang kumuha ka na ng advance ticket ganun pa. Same lang din sa barko. Sa bus o sa van o sa bus, hindi siya ganun. Mas makakatipid ka pa rin. Pero kung overall, kung naging ano ka lang, nag-advance booking ka ng ticket mo, mas makakatipid ka pa kasi doon ka talaga ano sa mga pamasahe, yung ganun. Di ka rin na ano na parang hindi ako gagastos kasi hihintuan ini mga pasalubungan, yung ganun. So, napaka ano, di ba? Magastos talaga pag ano pag land travel. Yun yung literal na ano. Na akala mo lang nakakatipid ka kasi oy, ngayon pa ako bumili ng ticket pero yung nagastos ko lang kasi 'di ba pag nasa eroplano barko ka, pag at that time or oras talaga ngayon ka pa bumili ng ticket, tas ngayon lang din yung biyahe mo, umaabot pa minsan ng mga 10,000 yan, di ba? 7,000. Pero pag van or bus ka, same lang yung ticket. But dun ka babawiin at dun ka ano yun sa, sa mga pagkain, yung ganun. Kung magbabaon ka ng kanin, pwede, lagyan mo lang ng suka. Hindi mapapanis yun kahit ilang araw pa yung suka. Lagay mo yung kanin mo ng suka. I mean, pag saing mo, isabay mo sa tubig yung suka. Ano yan, legit yan, search yan sa online, sa internet. Magbaon kayo ng matatagal mapanis na mga ulam, pwede yun. Baon kayo ng tubig, pwede. Pero, ako kasi nun, butas yung bulsa ko na. And then, nanghina pa talaga ako. Sobrang nanghina ako talaga guys. Kaya sabi ko, this is my last time talaga na gagawin. Even I love traveling, but hindi ko na ulitin yung mga ginawa ko nung nakaraan. Yun lang naman sa akin ngayon guys, and I hope na may natutunan kayo dun kasi I wanna share lang sa experience ko na yun. So, yeah. Anyway, sa barko naman, kung share ko din yun kasi para din alam nyo.